Yo guys, it's me Bem and welcome to the Bem Nation. So today guys, naisipan ko na gawin na tong first ever vlog ko kasi ang tagal-tagal ko na tong plano pero hindi ko siya magawa-gawa. Today is the day. And ang first ever vlog natin guys ay Samyang Buldak Challenge. So itatry natin tong ubusin guys nang hindi umiinom ng tubig and maghahanap na lang ako dyan ng kahit anong pwede kong idagdag. So tara na, iluto na natin to. Go! So ito na guys yung kinalabasan ng 2 pack ng Samyang Buldak. Tignan nyo, ang dami! So, ilalagay na natin yung sauce para makapagsimula na tayo sa challenge na to. Bebe, sikil lang natin to. So, lalagay na natin. And guys, nahalo ko na yung seasonings niya tsaka yung sauce niya. So, ang ilalagay ko na lang is yung mga additional toppings. So, set up ko na to guys. 2,000 years later. So yun guys, na-set up ko na. So meron tayo dito ang kimchi. Nag-add din ako ng 4 na pirasong itlog at seaweed. So meron pang seaweeds dito pero ito lang muna yung nilagay ko kasi punong-puno na yung tray. Nga pala guys, nag-search din ako sa ChatGPT ng mga never have I ever questions na sasagutin ko habang ginagawa ko tong Samyang Challenge para hindi naman masyadong boring tong vlog na to. So let's start! So first bite guys, let's go! Alam kong pagsisisihan ko tong challenge na to guys pero sa huli pa naman, kaya ayos lang. Every time na kumakain ako ng ganito guys, binabalot ko siya sa seaweed. First bite! So, sabi ko nga, sasabayan natin siya ng Never Have I Ever Challenge. So, first question is, never have I ever turned my back on someone in need because I didn't want to get involved. Sorry guys, pero hindi naman ako ganun. Not guilty. Ako, every time na may malapit sa akin na kailangan ng tulong, as long as kaya ko namang tumulong or mag-provide ng something for that person, tinatry ko naman siya. Pero kung wala talaga, syempre, hindi mo naman pwedeng pilitin na tulungan, di ba? Kung hindi mo rin naman kaya, kung wala kang capability na tulungan yung person na yon. Kasi hindi naman lahat ng problema ng mga tao malapit sa'yo is kaya mong tulungan. So yun lang. Sabi ko kay ChatGPT yung hard questions, bakit ang dali? Next question. Never have I ever made a decision that I knew would hurt someone but did it anyway. Guilty. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me. Marami na guys. Marami na akong decision in life na after kong gawin, no, I mean before ko pa siya gawin, alam ko makakasakit na siya. Pero tinuloy ko pa rin kasi 'di ba sometimes kailangan natin gumawa ng decision in life na hindi na yung ibang tao yung i-prioritize natin. Yung ikakabuti naman natin, 'di ba? Kasi kung laging iisipin mo yung ikakabuti ng iba, paano ka naman? So, next bite. Ang dali naman. Sinerch ko pa naman yung mga hard. Kaninang sinusulat ko yung mga question, feeling ko ang hirap niyang sagutin. Pero, ang dali lang pala. Next bite. Sarap. Sa mga di nakakaalam guys, ito talaga yung comfort food ko. Samyang with seaweed and kimchi. Every time na gusto kong kumain ng something na crave ko, every time na nai-stress ako, ganon. Ito talaga. Sarap! Next question. Never have I ever held onto grudge for so long that it hurt me more than the person I was angry at. Nagkimkim ng galit. Ayon sa Pag-asa, wala po silang namomonitor na sama ng loob, ng low pressure area po. Yes, guilty. Kasi, sa buhay, hindi natin may iwasan na magkaroon ng misunderstanding sa mga taong malalapit din sa atin. So, minsan, sa galit mo, di ba? Hindi mo may iwasang magkimkim ng galit or ng sama ng loob. Pero, habang tumatanda ako, habang nagmamature ako, naisip ko na mali pala yun, guys. Kung hindi na sila nagbibigay ng peace of mind sa'yo, you better cut them off out of your life. Kaysa yung mag-hold ka ng grudge. Kasi kapag nag-hold ka kasi ng grudge sa isang tao, parang ikaw din yung nahihirapan kasi ang bigat. So much better na i-cut mo na lang sila sa life mo or patawarin mo sila kahit hindi pa sila nag-a-apologize sa'yo. Pero fortunately naman sa akin, wala na akong kinikimkim na sama ng loob kasi lahat ng mga taong malapit sa akin na nagkaroon kami ng misunderstanding is nagkaroon naman na kami ng closure, ng forgiveness. Ayan. So, there's no grudge na kinikimkim sa loob ko. So, next bite! Grabe, ang bilis kong maubos Laki kasi ng subo ko guys. Magaling sumubo eh. Yeah, boy. Punong-puno.
Next question. Never have I ever regretted cutting someone out of my life. Ako guys, never pa. Like, if kinat kita sa life ko, be, deserve mo yun. Walang regret to, be. Pero, kapag kinat out ko naman sila sa life ko, as in yung, hindi naman agad-agad, hindi naman instant na kinat off ko sila. Like, marami pang nangyari na umaabot ka sa point na parang, ay, hindi ko na carry to, parang wala na akong peace of mind. Ayun. Well, kumbaga meron akong bottom line kung kailan ko ikakat off yung isang tao. Pero kapag kinat off ko yung isang tao, I mean, hindi ako nagsisisi kasi I know na deserve nila yun. So, next bite. Oh my God, guys, paubusan natin. Grabe naman, basic naman neto. Sam. Sabi, ang sarap. Egg. Ay, tanggal yung ano niya, dilaw. So next question. Never have I ever gotten revenge on someone who hurt me. Guys, kayo din ba yung tipo ng tao na ano, parang kapag may kumupal sa inyo, parang gusto nyo na rin kupalin, ganun? Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Kupal! Ganun kasi ako dati. Gusto ko, kapag may ginawa sila sa akin, ibabalik ko sa kanila. Like, be, hindi pwedeng bait-baitan tayo dyan, be. Pero, as we mature, di ba, nagbabago talaga yung mindset natin. Habang tumatanda tayo, parang nare-realize natin na, ay, oo nga, sana hindi ko na lang ginantihan, ganun. Sana hindi ko na lang binalik yung maling ginawa sa akin. Parang, may regret ka sa mga maling bagay na nagawa mo rin sa ibang tao. So, kung ako sa inyo guys, kapag may mga tao nakagawa sa inyo ng mali, pag-pray nyo na lang, ganun. Pag-pray nyo kunin sila ng maaga ni Lord. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. De, joke lang. Ipag-pray nyo na ano, sana mawala na yung sama ng loob nyo sa kanila para hindi na kayo mag-hold ng grudge, hindi na kayo mag-isip ng revenge, ganun. Mas peaceful kasi guys, ang isip ng taong nagpapatawad. Pero guilty ako dun Kasi dati talaga. Pag kinupal ako, kukuparin ko din ba eh. Pero ngayon, no. It's a big no. Kimchi. Egg. Ben, dami langaw. Next question, guys. Pang-anim na tanong natin to, no? Never have I ever used someone to get something I want. Feeling ko not guilty. Yung talagang literal na gagamit ka ng ibang tao para makuha yung gusto mo. Kasi hindi ko naman kailangan gumamit ng ibang tao para makuha yung gusto ko. Kasi pag may gusto ako, nakuha ko naman. Wisit tong lakaw na ito, ma-epal. Ang lima pa to Pero ano, not guilty talaga. Kasi, ako yung tipo ng tao na pag may gusto ako, nakuha ko naman siya. Hindi ko naman kailangan gumamit ng ibang tao para makuha yung mga bagay na gusto ko. Pinag-iipunan ko guys, pag may gusto ako. Blessing na lang talaga kapag may mga, alam mo yun, sponsors. Pero yung literal nagagamit ka, yung ita-take advantage mo yung ibang tao, hindi naman maganda yun guys. Huwag naman ganun guys, kakarmahin tayo niyan. Next bite! Next bite! Sarap talaga. Kimchi. Kimchi na lang. Next bite ulit.
guys. Never have I ever let fear of judgment stop me from doing something I really want to do. Yes! Madalas. Kumbaga, ang dami kong idea na hindi ko nagagawa kasi nahihiya ako na i-judge ako ng ibang tao. Pero ngayon, no. No, 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 no. Ngayon pa, na nag-start ako mag-vlog. And speaking of vlogging, guys, ang tagal ko nang plano talaga na mag-vlog. Like, nahihiya lang talaga ako. Baka iba siya ko, ganun. Nahihiya lang ako kasi baka pagtawanan ako ng mga taong kilala ako. Pero naisip-isip ko, be. Walang yung mayaman sa hiya-hiya, be. Tsaka kung lagi yung iisipin yung sasabihin ng ibang tao, walang mangyayari sa akin. Kaya ilang araw ko pang inipon yung confidence ko bago ko simulan tong vlog na to. Pero ngayon, try me. Busit na lang ako ah. Hindi pa? Paubos na guys. Last question guys. Never have I ever tried to do something that fears me. Siyempre, na-try ko na. Ito nga, itong pag-vlog ko nga eh. Matagal ko na talaga itong gustong gawin. As in, matagal na. Pero natatakot kasi ako and nahihiya. Pero, ano namang kakatakutan ko, di ba? Ano namang ikakahiya ko? Eh, marami namang gumagawa nito. Tsaka gusto ko naman talaga yung ginagawa ko. Malay mo, di ba? Yung trip-trip lang mag-click. Tsaka alam ko, sa una, syempre, mahirap. Kasi di ka pa kilala. Pero as long as consistent ka, as long as masaya ka sa ginagawa mo, may enjoy mo hanggang di mo na lang namamalay na, uy, nag-boom na pala, nag-grow na pala. Diba? Kaya sa mga gusto ring mag-vlog dyan, gustong maging content creator pero nahihiya, guys, this is your sign. Huwag niyong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Isipin niyo yung makakapagpasaya sa inyo. Sarap talaga. Apa? Apa? For the last bite. So finally guys, naubusan natin yung pagkain and nagawa natin yung Samyang Challenge. So to be part of the BEM Nation guys, don't forget to subscribe and follow this page to be updated sa mga next vlog ko pa. So hope you enjoy this vlog guys. Thank you! Bye!